Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Feed Your Mind Incorporated. Lilipad si President Bongbong Marcos Jr. papunta UN o United Nations upang manawagan ng tigil putukan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Layon umano ni PBBM na manawagan ng kapayapaan sa March 9 hanggang March 10. Yan o. So, PBBM pupunta sa UN para hilingin na itigil ang gera. Good job po, Mr. President. Sana magtagumpay kayo. Sana pakinggan kayo ng tatlong nations na naggigira ngayon. Katulad din siya ni Senator Risa Hontiveros na patawag kaagad ng press conference para sabihin, nanawagan sa mga countries involved na urgent call, itigil na ang gera. Well, that's good. Bakit hindi? Manawagan. Kailan tanong? Papakinggan ba sila ng US-Israel? Papakinggan ba sila ng Iran? Matagal na itong hidwaan na yan eh. Kailan ba yun? Last year o the other year? Nagbombahan na naman sila. Ang punot dulo kasi nito, sa naintindihan ko lang yung Iran, gustong-gusto magkaroon ng nuclear capability, gustong gagawa ng kanyang sariling nuclear weapon. Ano ang mga bansa na may mga nuclear weapon na? I think ang pinakamarami, Russia, US, China, think North Korea, pa? France. Basta, mangilan-ilan pa lang. Siguro mga nasa 10, I think Israel meron na rin. Mga nasa 10 or less than 10 na countries ang meron ng nuclear weapon. So, itong countries na ito, okay lang kaya sa US, Israel. Bakit? Kasi nakikita nila na disiplinado o kontrolado, walang threat sa Israel. Itong mga example, China, Russia, wala silang nakikitang threat, o kahit North Korea, nagagamitin nila ang kanilang nuclear weapon para tirahin ng Israel. Ang problema, itong Iran, kasi ang perception, paniniwala ng Israel, paniniwala ng US, once na nakadevelop na ng nuclear weapon itong Iran, most likely, gagamitin nila para ma-annihilate, para mawala na sa face of the earth ang Israel. Kaya ang Israel, survival mode sila ngayon. Na ang US naman, at all cost, tutulungan niya ang Israel. Kaya yun po ang punot dulo ng gera nilang dalawa. Ang kikita ko nito is, pagtigilan na ng Iran ang paggawa ng nuclear weapon, wala na. Kailang habang palaging mag-attempt ang Iran na gagawa ng nuclear weapon, minomonitor palagi yan ng Israel at US. Ang galing ng intelligence capability nila eh. Pag na-monitor nila na nasa phase 1 o phase 2 na sila, bubumbahin na naman. Kaya walang tigil na gera ito between these three countries. Tuloy-tuloy yan. Kaya salamat na lang sa ating Pangulo. Bibiyahin na naman. Gagastos na naman tayo.
para lang manawagan na tigil putukan. Ay nako. Malala ko, yung first trip niya sa US nung nanalo siyang presidente, ganito na naman. UN General Assembly. Nung una, okay pa tayo. Pumapalakpak pa tayo. Dahil nagagandahan tayo sa kanyang speech. Kaya lang, yung first visit niya na yan, nagkaroon siya ng pag-uusap sa President Biden Biden pa noon. After that, pagbalik niya, nag-iba na ang kanyang foreign policy. Poros anti-China na siya at poros pro-US. Noong una, nung kampanyahan pa nung 2022 election, ang ganda yung foreign policy niya. No, hindi tayo dapat papanig ka. Dapat bilateral lang tayong makipag-usap sa China. Walang makialam ng mga foreign powers. Ang ganda yung kanyang takbo ng pag-iisip o foreign policy bago siya pumunta ng US. Kaya lang something happened yung first trip niya sa US, UN General Assembly. Kaya ito ngayon, nadadamay na tayo. Meron akong nabasang post, I don't know how true, isang US Senator nagsabi na there's a risk, there's a threat that Iran could rain missiles in the Philippines. Bakit? Kasi may EDCA bases. Kasi nandito ang US Typhoon missile system ng US. So, pwede tayong pag-initan ng Iran. Dahil yung mga tinitira ng Iran, missiles nila sa Middle East, kumpleto ng air defense. Halos walang bumabagsak. Nasasalubong nila mid-air. Sa Pilipinas, wala tayong air defense. Baka may makaisip mga Iranian hindi naman tayo nagtatagumpay dito sa Middle East. Na lang tayo, Pilipinas na lang, paulanan natin ng missiles dahil wala silang kalaban-laban doon. Nako. Sana nakunod. Wag naman, Panginoon, wag mong payagan na kahit isang missile lang o dalawa na babagsak dito. Nako, grabe. So, salamat sa napakagandang foreign policy ng presidente natin ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang natagaan na mo gero, so mag-atop na siya karon. So ginatanggal na ang trapal nga ilang atop na ning itsura sa ilang panimalay tungod kay sigig kaulanan. So ginatanggal na ang trapal. Ang ilang pagpuyo. O karon naman gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So nindot na gyud nga tan-awon. Kay ganina trapal lang, so karon napurian na og yero. Salamat sa Ginoo og sa naghatag sa sin kay dili na mi maulanan. Oo. So pila na dayto ka bulan anti ang inyong atop nga trapal lang? Dugay na. Pila na? Unom na kabulan. Unom na kabulan. Na nalata na gyud ang trapal.
O kung magulan so So kung magulan so wa nay kuan. Wa nay muna ni ang inyong Uga. kahimtang, wa na yuga. wala ni wala Mga bali na ang tungod. salog. Mga bali na ang salog Tungod sa tungod sa ulan. Magpadayon ni nga tabang ang kining naghatag og sin. salamat kayo. Salamat kaayo.